Good morning, good afternoon, or good evening for everyone. At as you can see, hindi naman na ipe-play yung may troubleshooting yung kwan ko, yung recorded ko. Pero may kwan dyan, solution. Pupunta tayo sa pinag-downloadan ko niyan. So, tara. Ito ang aking na-download sa About Davao Dead Squad. Panoorin natin, guys. At sa lungsod, 1,000 na umano ang Ulitin natin. Inamin ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na merong nang Davao Death Squad sa kanilang lungsod. Pero wala siyang sinabi kung merong siyang koneksyon dito. May hamon po din naman ang alkalde sa mga taong nasa likod ng pag-uungkat ng summary killings sa Davao City. Nagpapatrol, Hernel Tocmo. Isinasangkot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga kaso ng extrajudicial killings ng vigilante group na Davao Death Squad na pumapatay sa mga hinihinalang kriminal sa lungsod. Base sa ulat ng US-based Human Rights Watch, may dokumento silang magpapatunay na may Davao Death Squad sa lungsod. 1,000 na umano ang napatay ng grupo mula pa noong dekada 90. Matagal nang itinatanggi ni Duterte ang vigilanteng grupo. Naitanong sa alkalde kung may kinalaman ang pagkakaungkat ng isyu dahil sa As you can see sa video, matagal na silang gumagawa ng patayan about sa politika at about sa kriminal. Okay, let's continue. politika. Ito ang tugon ng alkalde. What does that mean? Nadudahan nga. Pero sa kanyang programa sa telebisyon kahapon, inamin niya na mayroon ngang Davao Death Squad pero walang pag-amin kung siya ang nasa likod nito. Tinood na. DDS ang nagpalit ng Tinood mga na. pagkamatay. Alam mo bakit? Gusto ko silang pumunta dito. There's no need for you to go to the ombudsman. File directly in court. Then I'll place you under oath. Just execute the affidavit. Then I'll call you when my time comes a cross-examination. And I will show to the world who's are. Itinanggi niyang siya ang nagpapatay sa mga kriminal dahil gawain naman ito ng pulis na binibigyan niya ng pabuya kapag nakakalutas ng krimen. Bakit pa ako magastos? Di papatay ko na lang. The fact that there are cases filed in court and there are incentives paid That's our Papa Digong. or given, not paid, okay na yan. Hindi rin daw totoo na 1,000 na ang napapatay sa Davao. Binweltahan niya ang mga nag-aakusa. If I catch you lying, I'll really pin you down. Siguraduhin mo lang na sigurado ka o baka papatayin rin kita for, dragging me into something which I did not. Pero para kay De Lima, dapat managot si Duterte. Killing is killing, no matter what. Kung ina-admit niya na is responsible for these killings, then he must be held criminally liable. Para kay De Lima, nalalagay sa kahihiyan ng bansa sa international community dahil sa umano'y mga gaya ni Duterte. Hernel Tocmo, ABS-CBN News, Davao. So let's proceed for my next assignment. My next assignment is kung sino yung mag-assign, anong rank ng mga PNP sa mag-fight kung magte-take ka ng final out. Ito ang mga rank ko nila, guys. Ang una of the first is the Chief of the Police, the Chief of the Philippine National Police, or mas kilalang PNP. Ito yung ito yung provide ng guide sa mga nagte-take ng oath. And the second one is Director and the Deputy
Director for Administration of the Criminal Investigation and Detection Group or mas kilalang CIDG. At ang pangatlo ay ang mga police province regional battalion. Yun yung kwan. Okay. Next po tayo sa aking assignment. Ito naman yung state your name. Ito yung mga ngako ka sa bayan or yun nga. Ito yung pinakalas na gagawin mo kung nakapasa ka sa final oath. Then, ito na. Ito yung mga sasabihin mo. State your name and basahin mo yan. Okay ba guys? Thank you. That's all ma'am. That's all guys. Thank you.